Part 1. Inis na inilapag ni Stella ang sling bag sa mesa. 11 na kasi ng gabi nang matapos ang mga gawain niya sa office dahil sa panibagong mangyayari sa kumpanya nila. Ika nga ay bagong administrasyon na. Magre-retire na kasi ang matandang boss niyang si Arturo Guevara, ang kasalukuyang CEO ng Guevara Group of Companies. Siya naman si Stella Castillo, ang kasalukuyang sekretarya nito. Kahit na magre-resign na ito ay hindi pa rin siya nito tinanggal sa pwesto. Halos alas 12 na nang marating niya ang apartment. Hindi tuloy niya nasipot ang ka-blind date niya. Magte-30 na siya sa katapusan ng buwan. 1 taon na lang at mawawala na siya sa kalendaryo. Tapos ay miyembro pa siya ng NBSB. As in no boyfriend since birth. And take note, virgin pa siya sa edad niyang yan. Ngayon na nga lang siya nagka-interes makipag-blind date tapos ay hindi pa natuloy. Humingi siya ng pasensya sa pinsan niyang may pakana nito at ipinaliwanag naman nito sa dapat naka-blind date niya kung bakit hindi siya nakarating. Napatigil siya sa paghuhubad ng damit para magbihis nang biglang nag-ring ang cellphone niya. Ang boss niya, tumatawag. Oh my God! Anong oras pa lang tito? Sabi niya pero hindi pa sinasagot ang tawag nito. Tito na kasi ang tawag niya sa kanyang boss kapag tapos na ang trabaho. Naging malapit na kasi siya sa mag-asawang Guevara pagkatapos ng nangyari kay Ma'am Veronica sa Caraga. Hello Stella. Anito at nagpatuloy ng marinig ang pagsabi niya ng yes sir. Tito. Stella, hindi ka pa ba sanay? Pagkuway tanong nito. Meet me at my office tomorrow at 10 a.m. And don't be late. Dugtong pa nito. Never siyang humindi sa kanyang boss. Malaki rin kasi ang utang na loob niya sa mag-asawa sa kung anuman ang tinatamasa niya ngayon. Masyado siyang malapit sa mag-asawa pati na rin sa bunsong anak ng mga ito na si Lance. Malaki ang bonus niya tuwing December at may gift din siyang natatanggap tuwing karawan niya. They treat her like a family. Kaya lalo naman niyang sinisipagang magtrabaho. Kahit anong araw at oras siya nitong ipatawag ay mabilis pa sa bullet train siya kung kumilos para lang makarating agad. Araw ng linggo bukas at kung tutuusin dapat ay araw ng pahinga niya. Pero para sa mga katulad niya ay hindi uso yon at bawal din mapagod. Kinabukasan ay bigla siyang napatayo nang marinig ang sunod-sunod na pagtunog ng alarm clock at ng cellphone niya. Para siyang robot na nagmarch sa papuntang banyo. Naalala niyang nagset din pala siya ng alarm sa cellphone niya. Alas 8 na. Dapat mga 8:30 ay nakaalis na siya dahil sa Valenzuela pa ang panggagalingan niya at sa Makati pa banda ang opisina nila. Kapag weekdays ay maaga siyang umaalis. Pero pag linggo ay hindi naman ganoon kaaga kasi hindi naman traffic ang EDSA. May kondo naman siya sa Makati na malapit sa opisina nila. Yon ang regalo sa kanya noong 3 taon niya sa kumpanya at kasabay pa ng kaarawan niya. Ayaw niya lang magstay sa kondo dahil mas gusto niyang kasama ang mga kapatid. Magkapit-bahay pala sila ng kapatid niya. Family-oriented kasi siya. Sabi niya sa sarili na aalis lang siya sa tabi ng kapatid kapag nag-asawa na siya. Eksaktong 9:30 nung dumating siya sa tapat ng building at mabilis na pumasok. Nilapag lang niya ang sling bag sa desk at dumiretso na siya sa opisina ng boss para punasan ang table nito. Siguradong paparating na ito. Pero napapitlag siya nang biglang bumukas ang pintuan ng private room ng boss niya. May tao. Anya sa sarili. Nanlaki ang mga magagandang mata niya nang iniluwa nito ang isang mala-Adonis. Este gwapong lalaki. Matipuno at mukhang hot. Kitang-kita ang 6-packs abs nito. Walang pang itaas at tanging boxer shorts lang ang suot. Holy God! Sabi pa niya sa sarili. Bigla namang nagtama ang kanilang paningin. Oh May! Hindi niya namalayang nakanganga na pala siya. Lumapit ito at tumitig sa kanya na ikinanginig ng buong katawan niya. You must be Stella. Bungad nito. God. Hot at husky rin ang boses nito. Mukhang anghel din ang mukha sa malapitan. Hindi kaya anghel ito. Napaigtad siya nang bigla pa nitong inilapit ang mukha sa kanya. Aren't you? Nagsalita ulit ito. Oo nga pala. May tinatanong pala ito. Yes. I am Stella. And you are? Nauutal niyang saad. Carlo.
Anitong nakangiti at lalong inilapit ang mukha sa kanya. Pero agad din siyang umiwas ng tingin sa binata. OMG. So siya pala ang susunod na boss niya. Ang panganay nila tito. Mukhang masasarapan siya. Gaganahan siyang magtrabaho lalo. God. Ramdam na niya ang paghinga nito. Biglang nag-init ang buong katawan niya. Iba rin ang dating. Hininga pa lamang ay nag-iinit na siya. Halik pa kaya nito? Napatigil siya sa pag-iisip nang tumaas ang isang kilay nito. Binaling niya ang tingin sa pintuan ng opisina. Gusto niyang lumabas dahil parang hindi siya makahinga sa sobrang lapit nito. Nailang siya. Akma siyang aalis sa harapan nito nang biglang hinarangan ng kamay nito ang daraanan sana niya. Where do you think you're going? Mahina pero matigas na tanong nito. Sa labas po sir. May kukunin lang po ako. Palusot niyang sabi at dire-diretso siyang nagmarch sa palabas ng office nito. Nakahinga siya ng maluwag nang nakalabas na ng opisina nito. Mahigit 2 minuto lang yata ang tinagal niya sa upuan para pakalmahin ang nag-iinit na puso niya. Maya-maya ay binuhat na niya ang files na kailangan nitong aralin. Akala niya ay si Sir Arturo ang makakasama niya ngayon. Wala rin kasi itong nabanggit kagabi sa kanya. Kumatok muna siya ng 3 beses bago niya binuksan ang pinto. Sa tingin naman niya ay nakapasok na ito sa CR dahil wala ngang sumasagot. At mukha kasing papunta sa direksyon ng banyo ang tungo nito kanina. Wala talaga siyang narinig na nagsalita kaya tumuloy na siya. Pero nanlaki ang mga mata niya at napasigaw siya nang makita ang bagong boss na nakatapis lang. Halatang nagulat din ito pero agad ding umaliwalas ang mukha nito nang makita siya. Nakatingin pa rin ito sa kanya at ngumiti kaya bigla siyang tumalikod. Mukhang maliligo pa lang ang bagong boss niya. Sabayan ko na kaya? Pilyang tanong niya sa sarili. Hihintayin niya sanang pumasok ito sa banyo pero lalo lang siyang nataranta nang maramdaman ang presensya nito sa likod niya. Hindi niya alam kung aalis siya sa kinatatayuan niya o lilingon. Kung lingunin kaya niya ito. Napangiti siya sa isiping yon. Napasinghap naman siya nang maramdaman ang hininga nito sa leeg niya. Halatang sinadya siya nitong bugahan ng hininga. Bigla siyang kinilabutan. Pero ibang klaseng kilabot at hindi nakakatakot. Bagkus ay nakakakilig at para siyang hihimatayin nang magsalita ito. Ang lakas ng tibok ng puso niya. I will take my shower first. Do you want to join me? Anito na parang nang aakit na lalong idinikit ang mukha sa balikat niya. Napasinghap siya rito. Yes, sabi ng isip niya. God. Ang rupok ko. Wala sa huwisyong sabi niya. Means yes. Anitong natatawa. Nawala sa isip niyang nakatapis lang ito ng tuwalya kaya napasinghap siya nang lingunin ito para magpaliwanag. Lalo lang siyang natigilan sa ginawa niya. Biglang ibinaba niya ang tingin at napalunok ng titigan ang nasa pagitan ng mga hita nito na animoy na tatakpang ahas at parang gumalaw yon. Alive na alive. Parang naghahanap ng matutuklaw. Mukhang malaki. Sabi niya sa sarili na ikinailing niya at biglang tiningnan niya ito sa mukha. Are you done checking me out? Tanong ni Carlo. Lalo naman siyang nataranta sa ibig ipahiwatig nito. No. I mean, lalabas muna ulit ako sir. Yun tama. Lalabas muna ako. Anyang ikinukumpas pa ang kamay. Akma siyang tatalikod nang hilahin siya nito paharap at napatingin na naman siya sa baba nito. Are you enjoying the view talaga? Down there. Pagkuway ngumuso ito sa baba nito. Napalunok naman siya sa tinuran nito. Silly girl. God. But I like it. I like the way you look at me. Especially at my best friend. Nakangiti nitong sabi at tumalikod palakad papuntang banyo. Akma nitong pipihitin ang doorknob ng CR nang lingunin siya nito. Just knock if you change your mind. Pilyong sabi nito at tuluyang pumasok. Pervert. Sigaw ng isip niya. Pero gustong gusto niya. Sa tanang buhay niya ay ngayon lang siya nakaramdam ng ganoon. Ibang-iba sa mga lalaking nakakahalubilo niya. Wala na si Carlo sa harap niya pero nakatulala pa rin siya. Nahimasmasan lang siya nang naramdamang nangangalay na ang kamay niya sa hawak na files. Mabilis na tinungo niya ang mesa nito at mabilis din na lumabas ng opisina.
Ayaw na niyang maabutan pa siya nito paglabas. Agad na tinungo niya ang ladies' room at naghilamos doon para mawala ang kiliti at kilig na dala ng binata sa kanya. Pero panay ang ngiti niya nang maalala ang engkwentro nilang dalawa sa opisina nito. Kung hindi lang niya ito boss ay oo na agad ang sagot niya nung tinatanong siya nito kung gusto ba niyang sumabay. At ibigay na niya ang perlas ng silangan dito sa Sear mismo. Charot. Landi pa. Mabilis na naglagay siya ng makeup at matte lipstick. Yun kasi ang uso ngayon. Light lang siya talagang mag-makeup. Ayaw niya yung parang sinampal ng kabilaan. Simplicity is beauty ika nga. Samantala, agad na binuksan ni Carlo ang shower. Bigla siyang nag-init sa ginawang pantitrip sa sekretarya ng ama na ngayon magiging sekretarya na niya. Natuwa lang kasi siya sa mga kwento ng kapatid niya at lagi rin pinupuri ito ng ama niya. Kaya naisipan niyang pagtripan ang dalaga. Ayon kasi sa ama niya ay lagi itong maaga at never pang na-late simulat sa pool. Every year ay may award din ito. At lagi itong nanonominate na Best Employee of the Year. At syempre ang dalaga ang laging nananalo ayon naman sa kapatid niya. Napangiti siya nang maalala kung paano nito titigan ang alaga niya. Namumula rin ang mukha ng dalaga. Hindi naman niya kasi akalaing hat ito sa personal kahit na maliit. Sa tansya niya ay nasa 5'3" lang ang height nito. Ang cute niya nga eh. Sa bagay. 3 years ago pa yata yung picture na nasa database nila. Hindi pa ba nag-update ang HR? Narinig niyang sumara ang pintuan ng opisina at sa tingin niya ay lumabas na siguro ito. Parang ang sarap niyang tikman. Wala sa sariling sambit niya habang ini-imagine ang babaeng gumugulo sa isipan niya ngayon lang. Bakit ba kasi sa office pa agad siya dumiretso pagkagaling ng airport? Nagkakasala tuloy siya sa nobya na naiwan sa Italy. Yes. May nobya na siya. Si Lorraine. Isa itong modelo. Maganda, sexy at matalino. Isa itong half Filipino at half Italiana. Halos 3 taon na rin sila nito. Nung nakaraang taon lang ay niyaya na niya itong magpakasal. Pero tinanggihan siya sa kadahilan ng hindi pa ito nagsasawa sa pagkadalaga at ayaw iwanan ang karir nito. Inintindi niya ang dalaga dahil mahal na mahal niya ito. Kaya niyang maghintay para dito. Ganon niya ito kamahal. Maya-maya ay may narinig siyang nag-uusap. Sa tingin niya ay dumating na ang papa niya. Si Stella lang ang nagsasalita at mukhang nakikinig lang ang papa niya. Narinig niyang nabanggit nito na nasa CR siya. Binilisan niyang maligo dahil 10:30 ay may lakad daw ang papa niya. Paglabas niya ay ang ama niya lang ang kanyang nabungaran. Sayang hindi siya nakita ng sekretarya. Nang hinayang pa siya sa lagay na yan. Marahil ay pinalabas muna ito ng kanyang ama. Siguradong tititigan na naman ito ang alaga niya at gustong-gusto naman niya iyon. Sa isiping yon ay bigla na naman siyang nag-init. God. Papa. How are you? Anyang lumapit at akmang hahalik sa pisngi nito. You? Anito at akma siyang hahampasin ng newspaper. Buti na lang at mabilis siyang nakaiwas. Papa, what's wrong? Don't you miss me? Anyang natatawa. Nagtatampo ang mama mo. Bakit hindi ka raw dumiretso sa bahay? Call her now. Sigaw nito at akmang ibabato na ang newspaper na hawak. Yes, I will. Papa, don't worry. Nagpapamiss lang ako lalo. Ani Carlo. Lagot ka sa akin pag inataki ang mama mo. Galit pa ring sabi nito. What do you think of Stella? Pagkuway tanong nito at ninuso ang sekretarya na nasa labas. She's cute and hot. Nakangiting sabi niya. Carlo. Parang babatuhin na talaga siya ng ama. Pag gantong buong pangalan na niya ang binabanggit nito ay siguradong galit na ito. Umaandar na naman kasi ang pagkapilyo niya. Hindi ko pa masasabi ang performance niya as an employee. But I think she's good in. Pambibitin niya. You know what I mean, Papa. Anyang pagbibitin sa sasabihin habang nakangiti. At mukha namang nagets ng ama yon nang walang ano'y binato na nga nito sa kanya ang binabasa nito. Ouch. Natatawang sabi niya. Be good to her, Carlo. I like her. She's good at everything here. Hindi ka mahihirapan at maasahan pa.
Papuri nito sa sekretarya. Bilisan mo nang magbihis at papapasukin ko na si Stella. Pagkuay sabi nito. Napapitlag si Stella nang tumunog ang telepono. Hindi pa rin yata siya makaget over sa bagong boss. Agad na sinagot niya iyon dahil alam niyang sa loob ng opisina ng boss galing ang tawag na yon. Tanging yes sir lang ang sagot niya sa dating boss. Kay Sir Arturo. Pinapapasok na siya nito sa conference room. Tatlo lang naman silang mag-uusap tungkol sa mga habilin ng dating amo. At siya naman ay magdidiscuss ng ibang detalye tungkol sa pamamalakad sa buong kumpanya. Halos lahat kasi ng pasikot-sikot sa kumpanya ay alam na niya. Panay lang ang tango ng bagong amo niya. At panaka-nakay kinikindatan siya pag hindi nakatingin ang ama nito sa kanya na kinapupula ng mukha niya. Natapos naman agad ang 30 minutos na meeting na yon at naghahanda na ang dati niyang amo sa pag-alis. Narinig pa niyang hinahabilin siya nito sa anak at nagpaalam na. Hinatid nila ito ng binata sa elevator. Niyuko niya naman ang kanyang ulo bilang respeto rito. Napakalaki ng utang na loob niya sa matanda. Ito mismo ang nag-hire sa kanya bilang sekretarya nito sa tulong na rin ni Tita Veronica. Ang butihing may bahay nito. 5 taon na ang nakararaan. Nakilala niya ang mag-asawa nang magbakasyon ito sa Caraga. Isang isla sa Camarines Sur. Ang pinanggalingan niya. Siyempre, isa siyang staff sa tinutuluyang hotel ng mag-asawa. Information technology ang tinapos niya pero mas pinili niyang maging staff lang ng hotel na malapit sa bahay nila. Bayad daw ang pagiging sekretarya niya sa pagtulong sa ginang nang atakihin ito sa puso. Kasalukuyang may kamiting noon ang matandang lalaki sa office of the mayor. Naiwan sa hotel ang ginang. Napadaan siya sa kwarto ng mga ito nang marinig niyang humihingi ito ng tulong. At dali-dali niyang pinasok ang room at binigyan ito ng first aid. Kaya nang gumaling ang ginang ay nag-offer ito na maging sekretarya ng asawa bilang pagtanaw ng utang na loob. Pinahid niya ang luha nang nakasakay na si Sir Arturo sa elevator. Bago pa man ito sumara ay may sinabi ito. Marahil ay nakita siya nito habang pinupunasan ang luha. Dumalaw ka lagi sa bahay, iha. Matutuwa ang asawa ko. Nakangiting sabi nito. Tumango lang siya at nakitang tuluyan ng sumara ang elevator. Nagulat na lang siya nang may biglang tumikhim. Don't worry. Nandito naman ako palagi. I won't leave you. Pagkuway pa birong sabi nito. Naguguluhan siya sa tinuran nito. Ano? Crush niya rin ako. Anya sa sarili. Tinaasan na lang niya ito ng kilay at nagmartsa na pabalik sa table niya. Baka mahulog pa ang panty niya sa harap nito. Pero kinikilig naman siya. Nagpakabisi na lang siya para iwasan ang bagong boss niya. Baka mahalata na nitong pinagpapantasyahan niya ito. Nagpa-deliver lang sila ng pagkain nung tanghalian na. Pinipilit din siya nitong doon na kumain sa loob ng opisina nito pero mas pinili niyang sa pantry nila siya kumain. Nabanggit kanina nito na hanggang 2 PM lang sila. Natuwa naman siya. Pagpatak ng 2:00 ay inayos na niya ang table para magligpit. Pagkatapos ay lumakad siya papuntang opisina ng boss. Kumatok siya ng 3 beses. Binuksan niya ito at nakitang nakasubsob sa mga papeles na hawak nito ang bagong amo. Hindi yata siya nito narinig. Magsasalita na sana siya nang nakitang napakagat labi ang boss niya. God! Ang yummy niyang tingnan. At napakagwapo talaga nito. Ang mga matang mapang-akit. At ang mga labing parang nag-aanyaya ng kahalikan. Bigla na namang nag-init ang pakiramdam niya. Bago pa man mapansin nitong nakatitig siya rito ay nilakasan niya ang boses at balak nang magpaalam dito. Hi sir. Malakas na sabi niya. Mukhang nagulat naman ito. Hello babe. Anitong lumapad ang ngiti. Babe. Ulit niya sa isip. Sarap namang pakinggan. Parang totoo lang. Sir 2 PM na po. Kunwari ay hindi niya narinig ang huling sinabi nito. Oo nga pala. You're dismissed babe. Nakangiti pa rin ito. God. Parang gusto niyang maihi sa kilig. Ni hindi man lang niya kinontra ito sa paraan ng endearment nito sa kanya. Tinanguan muna niya ito bago isinara ang pintuan ng opisina at napangiti na lang. Nakangiti pa rin siya nang lumabas ng building. Hindi nakaligtas sa guard ang mga ngiti niya na yon.
Mukhang ang ganda ng ngiti niyo, Ma'am Stella. Bati ni Manong Guard. Ano kasi? May date ako. Anya rito. Mabilis na tumalima siya papunta sa babaan at sakayan ng bus pauwi. May sasakyan naman siya, kaso ay mas gusto niyang mag-commute pag ganitong linggo. Diretso uwi siya sa unit niya. Nagbihis at para kunin na rin ang sasakyan. Balak niyang mag-grocery sa Purigold. Paubos na rin kasi ang stock niyang pagkain. Pagka-uwi galing Purigold ay agad siyang nagluto ng adobong manok para sa dinner. Ini-stock niya lang ang tira sa ref dahil minsan ay wala siyang time magluto pagkagaling ng trabaho. Minsan naman ay isinasama siya ng Don sa bahay nito at doon na nagdi-dinner. May mga ramen, kanton at delata naman din siyang stock. Pagkatapos kumain ng dinner ay mabilis na binuksan niya ang laptop para manood ng Forgotten series online. Nagagandahan kasi siya sa istorya nito. Pagkatapos naman ng 2 episode ay inilipat din niya sa Lucia ang panonood. Series din ito at isa rin ito sa paborito niya. Halos natapos na niya kasi ang mga K-drama kaya puro English series naman siya ngayon. Sa K-drama talaga siya mahilig kung tutuusin. Sa katunayan ay pinag-iipunan niya ang engranding bakasyon niya sa December. Trip to Korea lang naman. 10 PM na yata siya nakatulog sa kapapanood. Eksaktong 4:30 naman siya nagising kinabukasan. Nagmadali siyang mag-almusal at maligo. Usually ay 5:30 siya umaalis ng bahay. Pagdating ng opisina ay nagkape muna siya sa pantry. 7:00 pa lang kasi. Saktong paglabas niya ng pantry nang magsimulang magsidatingan ang mga kasamahan niya. Naupo agad siya sa kanyang upuan at sinimulan ng i-check ang schedule ng bagong boss. 11 pa ang meeting nito with the auditing team. Good morning, Stella. Napalingon siya nang marinig ang boses ni Xavier. Anak ito ng VP nila pero naging kaibigan niya. Napaka down to earth kasi nito kaya mabilis silang nagkasundo. Kaso minsan ay may pagkapilyo talaga. Good morning din, Xavier. Anyang nakangiti. Akma siya nitong hahalikan sa pisngi ng takpan niya ang bibig nito. Nang aasar na naman ito. Ang aga-aga. Pero sanay naman na siya rito. Tinanggal nito ang kamay niya at malakas na tumawa. Sayang. Kamay mo lang ang nahalikan ko. Dapat yung lips mo eh. Siguradong makakalimutan mo ang pangalan mo, my labs. Pilyo nitong sabi. Naku, tigil-tigilan mo ako, Xavier. Ang aga-aga. Hindi ka siguro nakascore kay Diane kagabi. Tukoy niya sa nobya nito na pinsan naman niya. Grabe. Manghuhula ka pala. Natatawang sabi nito at akma na naman siya nitong hahalikan nang biglang may tumikhim na ikinalingon niya at ni Xavier. Ang boss niya at nakasimangot ito. Pero pogi pa rin naman. Carlo. Long time no see. Welcome back, Carlo. Ani Xavier. Bigla namang napunit ang bibig nito nang mapagtanto na si Xavier ang kausap niya. Halatang nagulat ito pagkakita. Thank you, Zek. Anito at tumingin kay Stella. Zek pala ang tawag nito sa binata. So are you too? Hindi na nito natuloy ang sasabihin at matamang tiningnan siya at inaabangan kung ano ang isasagot niya. Minwestra nito ang kamay niya sa kanilang dalawa. Nagets naman niya ito. Akala ba nito ay boyfriend niya si Xavier? No way. Ikaw ang gusto ko. Anang isip niya? No. Sabay na sabi nila ni Xavier. Nagkatinginan naman sila at ninitian ang isa't isa. Tumango-tango naman ito at napangiti bigla. Pagku ay dumiretso na sa loob ng opisina. Sumunod sila ni Xavier. Pagkaupo nito mismo sa swivel chair ay tinungo naman niya ang pantry ng opisina nito. Ipagtitimpla niya ito ng kape pati si Xavier. Alam na rin niya kung anong klaseng timpla ng kape ang iniinom ng binatang amo. Tinawagan lang naman niya kanina ang mayordoma ng mga Guevara. Narinig naman niyang nagtatawanan ang dalawa. Magkaibigan pala talaga ang mga ito. Halata naman kung gaano kasaya ito sa muling pagkikita. Nilapag niya ang kape ng dalawa at nagpaalam na sa boss niya. Akmang lalabas na siya nang tawagin siya ni Xavier. My labs. Don't you like coffee? Nakakalokong tanong ni Xavier at itinaas pa ang tasang pinagtimplahan niya. No.
And please tigilan mo nga ako, Xavier, sa katatawag ng my loves kung ayaw mong samain kay Diane. At tuluyan na nga siyang lumabas. Lakas talaga ng trip ni Xavier sa kanya minsan. Baka mamaya niyan ay maniwala pa si Sir Carlo at mawalan pa siya ng pag-asa. Sa kabilang banda. So matagal na kayong magkaibigan ng sekretary ko. Anyang tiningnan lang ang nilabasan ni Stella. Ewan niya ba? Parang interesado siya sa cute na sekretarya niya at parang ayaw niya na ganun silang ka-close ni Zek. Kanina pa siya nainis. Pinipilit lang niyang ngumiti. 4 years. Why? Do you like her? Diretsahang tanong nito. No. I'm just curious about the two of you. The way you treated each other a while ago. Buti okay lang kay Diane. Kunwari sabi na lamang niya. Diane is her cousin. Actually sanay na yon sa pang-asar ko sa pinsan niya. Pinagtripan ko lang siya today kasi hindi na naman niya nasipot ang ka-blind date niya nung Sabado. Wala rin akong epekto sa kanya kahit si Lance. Baka sa'yo meron. Tingnan natin. Tawang-tawang sabi nito. Si Lance. His brother. Nalukot bigla ang mukha niya. Nakikipag-blind date ba siya lagi? Nililigawan ba siya ng kapatid ko? Sunod-sunod na tanong niya at hindi na niya mapigilang mapangiti. Napatigil si Xavier sa paghigop ng kape at matamang tiningnan siya. Seriously, Carlo? You like Stella, do you? Pang-aasar na tanong nito. The way you ask. Iisipin kong may gusto ka talaga sa kanya. Lumabas ka na nga lang, Zek. Pag-iwas na lang niya rito. I will. Pero sasagutin kita, dude. First time niya lang sana if ever natuloy nung Saturday. Satisfied. Anito at tumayo na. Kumindat pa ito sa kanya na ikinainis niya. Hindi pa rin talaga ito nagbabago. Lakas pa rin ang sapak sa ulo. Napangiwi na lang ito nang tumama ang binato niyang ballpen sa ulo nito. One more thing. Si Stella ang gustong pakasalan ng kapatid mo. Kaya bilisan mo. Dugtong pa nito. Napatingin naman siya sa dalaga na nasa labas at halatang busy na busy. Maya't maya'y iniaangat nito ang telepono. Napangiti siya nang ngumiti ito. Feeling tuloy niya ay siya ang niningitian nito. Ang cute lang naman kasi niya. Maganda rin siya kung tutuusin. Sexy at hot din. Napapitlag siya nang mag-ring ang cellphone niya. Si Lorraine. God. Wala pang 2 araw ay nagkakasala na siya sa nobya niya. Mabilis lang ang pag-uusap nila ng nobya. Hindi ba siya nito na-miss? Tumawag lang ito para ipaalam sa kanya na may bagong project ito. May inoffer daw rito na bagong project na nakabase sa US. 3 years contract daw ayon. Ayaw niya sana pero mukhang desidido ito. Ano pa nga bang magagawa niya? Lalo pa at wala siya roon sa tabi nito. Nakakalungkot mang isipin pero kailangan niyang tanggapin. Panay tuloy ang tanong niya sa sarili kung mahal ba siya ng nobya o baka one-sided lang ang nararamdaman niya. Sinubsob na lang niya ang sarili sa trabaho para malibang. Lumipas ang mga araw. Lalo yatang gumagwapo sa paningin niya ang kanyang boss. God. Iba na ito. Kaso ay laging seryoso at istrikto ito pagdating sa trabaho. Hindi niya tuloy maintindihan kung bakit parang namiss niya ang pagkapilyo nito gaya nung unang dating nito. Paminsan-minsan naman ay nang-asar ito sa kanya. Mas malala pa kay Xavier. Natuturon-on siya lagi kapag maharot ito. Napatigil siya sa pagtatype ng letter na pinapagawa ng boss nang tumunog ang cellphone niya. Tita Veronica is calling. Mabilis na pinindot niya ang screen para sagutin ang tawag nito. Hi tita. Kumusta po? Nakangiting bungad niya. Hello iha. I'm always fine. Miss na kitang bata ka. Nagtatampo na ako sa'yo. Hindi mo na ako dinadalaw rito sa bahay. Hindi mo ba ako namimiss? Patampong saad nito. Tita naman of course namimiss na kita. Lalo na ang luto mo po. Medyo busy lang po kasi rito sa opisina. Paliwanag naman niya. Pero mukhang walang effect. Whatever Stella. Ang sabihin mo hindi. Gets na niya ang gustong iparating nito. Fine. Diyan ako magdi-dinner tita. Sabi na lang niya.
Kilala na niya ang ginang. Ganito ito kapag naglalambing sa kanya. Para na kasi siyang anak nito. Kung papayag nga lang daw siya na magpaampon ay aayusin daw agad nito ang mga papeles. Buti naman at dadalawin mo na ako. I'll cook for you, baby. Anong gusto mo? Baka sa boses nito ang tuwa sa sinabi niya. Pakbet and chicken curry na lang, tita. Paborito niya ito. Ilang beses nang niluluto ito ng ginang kapag alam nitong dadalaw siya. Masusunod, baby. Sumabay ka na lang kay Carlo, ha? Siguradong nag-commute ka na naman. Ipapa-junk shop ko na talaga ang kotse mo. Hindi mo naman ginagamit. Alam na alam talaga ng ginang. Sigurado siyang tumawag na naman yan sa guard para e-check. Tita ko din po kasi ngayon. Palusot niya. Don't me, iha. I know you. See you later na lang, baby. Sabay pindot ng end button. Para talagang nanay ang dating ng ginang sa kanya. Gustong gusto niya iyon syempre. Maaga kasi siyang naulila sa ina. Kaya masayang masaya siya kapag kasama si Tita Veronica. Pero ngayon ay parang ayaw na niyang maging ina ito. Dahil kay Carlo. Mother-in-law pwede. Napangiti siya sa isiping yon. Pantasya pa more. Anya sa sarili.